Isang mapagpalang araw ng Sabat sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay dadako sa atin pong lesson review. Ngunit bago po yan, atin pong anyayahan ang presensya ng banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Dakilang amang Diyos na ang tahanin nasa langit, kami po ay humihiling ng inyong pamamatnubay. Samantalang kami ay magbabalik aral ng amin pong leksyon sa loob ng sanlinggong ito. Samahan po kami. At Panginoon, may sa kabuhayan namin ang mga dakilang katotohanan na amin pong natutunan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang atin pong pag-aaral ngayon, ay lesson 4 na po tayo, The Eyes of the Lord. Ang akin pong maikling PowerPoint ay nasa English po, kaya pagpaumanin na po ninyo. At pag-uusapan po dito ang tinatawag na Biblical Worldview. Now, pag sinabi pong biblical worldview, yan po ay halaw, o galing o hango sa banal na kasulatan. So, hindi po yung tinatawag na secular worldview. Okay. So, tayo po ay tumungo sa atin pong susing talata. Alam po ba ninyo mga kapatid, in as much as I can, kung maaari nga po ay hindi ko na babanggitin lahat yung iba sapagkat ito pong ating susing talata lamang ay dito po ay atin na pong masasummarize yung atin pong lesson. Kung inyo pong mapapansin, pwede na po nating isummarize ang ating lesson dito sa ating talatang sauluhin. Ano pong sabi dyan? The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Kung inyong babasahin mga kapatid, ano ang kaugnayan nito sa ating leksyon ngayon na tinatawag na biblical worldview? Ibig sabihin yung pananaw natin. Anyway, gusto kong maintindihan natin yung salitang worldview. Itong worldview ay parang ito po ay pananaw o pangunawa. Let's say for example, sa madaling paliwanag, ilustrasyon, yung isang tinatawag na professional photographer, meron po yan silang iba't ibang klaseng lens kapag sila ay nagsushoot. At doon po sa mga lenses nila, pagka sinili po ninyo, nagkakaroon po ng iba't iba na view ang makikita, iba-ibang kulay, iba-ibang angle, iba-ibang, basta to yung effect ng tinatawag na lenses. Ganyan din po ang tinatawag na worldview. At tandaan po natin mga kaibigan at mga kapatid, meron po kasing iba nagtataka na yung worldview daw po ay nagbabago. Yes, normal po yan sa process. Ang worldview, yung pananaw ay nagbabago sapagkat we Seventh-day Adventists believe in the progressive theology. Ibig sabihin yung atin pong pagkaunawa sa salita ng Panginoon ay progressive, mas lalo pong lumalalim. Kaya nga po yung worldview natin, yung biblical worldview natin ay nagbabago din po yan. Okay. So, yan po ibig sabihin ng worldview. Anyway, mamaya ay ipapaliwanag pa po natin yan. Pero balikan ko po yung ating talata. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. There are 3 questions that will summarize our lesson out of this text alone. Kung inyong papansinin, may tanong po kasi dito, how does this verse help define a biblical worldview? Okay, dito po sa talata ay mapapansin na agad natin that it focuses on the Lord, Yahweh, as the ever-present God who is in every place. O doon pa lang po, makikita na natin yung biblical worldview. God is in every place. This speaks also of the omnipresence of God. This text alone speaks of the omnipresence of God. And it also speaks God as a spirit, meaning that He can be everywhere and be aware of everything. So kung titingnan natin, it reminds us of the rhetorical question asked by David na naririto. David says, kahit saan man ako pumunta, naroon ka, naroon ang iyong Espiritu. Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and
and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. So kahit daw saan siya pumunta, naroroon ng Panginoon. Lagi siyang sinasamahan, lagi siyang hinahawakan. Yes, the eyes of the Lord are in every place, according to this scripture. This statement would be accepted as true by everyone who has a biblical worldview. Kapag meron tayong tinatawag na biblical worldview, tatanggapin po natin yon. Na paliwanag. But it would be rejected as false by everyone who has naturalistic worldview. Tandaan po ninyo, kapag merong naturalistic worldview ang isang tao, ibig sabihin po nun, kasama po doon yung atheist, ay hindi po niya tatanggapin yung paliwanag noong ng talatang yon. Okay? So another question based on the text, that sum up our lesson. Ito. What is the Lord observing in every place? Kasi sabi doon, ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako and it's observing. So the question is, what is the Lord observing in every place? Okay. Tingnan po natin. Sabi ng lesson, He is observing good and evil. Yan ang sinabi ng ating leksyon. Kung inyo pong binasa ang ating leksyon sa loob ng sanlinggong ito. In particular, sabi ng lesson, He is observing mankind and the good and evil that they do. Lahat po ng ating ginagawa, mabuti o masama, ay ino-observe ng Panginoon. Kaya sabi sa lesson natin, nothing escapes the knowledge of God. Kaya siya ay tinatawag na all-wise God, di ba? All-knowing God. So, He knows the past in all of its detail. Now, hindi lang po past ng ating pagkatao of this ng tinatawag nating human race existence, but even from the very beginning, even before the foundation of the world, God knows. God knows all that can be known. This again affirmed by David the psalmist from the Psalm a few verse earlier. Sabi niya sa verse 4 ng Psalm 139? Sabi po niya, For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, Thou knowest it altogether. Kahit po pala ang mga salita na aking sasabihin, alam na ng Diyos bago ko pa ito sabihin. Lahat ng sinasabi mo mga kapatid, bago mo pa sabihin yan, alam ng Diyos. So, ano nga po? This affirms, this verse in the Proverbs, affirms a biblical worldview as opposed to a naturalistic worldview. Okay? So, God is the center of the biblical worldview, and everything is understood as flowing from the perspective of God, who is ultimately in control of events. Okay? So that is the all-seeing eyes of God. Now, the third question based on this text is, how does God know what is evil and what is good? Paano nga ba? Sabi po sa atin ng lesson natin, God has defined good and evil in His Word. Ang Diyos po ang nag-define, nagbigay ng kahulugan ng mabuti at masama. This is one more way in which this verse affirms a biblical worldview. People don't get to decide for themselves what is good and what is evil. No. Hindi po tayo ang magpapasya kung ano po ang mabuti at ang masama. Ang Diyos ang magbibigay ng kahulugan yan. Ang Diyos ang magbibigay ng definition. It is God who defines it and tells us and expects us to obey His definition. Walang iba. Other worldviews try to adopt a relativistic definition. Yung relativism of good and evil. So it becomes a matter of personal opinion para sa kanila. Kaya nga po, para sa iba,
ay kung ano ang acceptable ng karamihan, no, particular sa kanilang kultura, yun ang tama. Ano ho? Kahit na sinasabi ng salita ng Diyos na yun ay mali. So it becomes a matter of what is acceptable to the majority of a particular culture. Now, if a certain culture believe it's okay to revenge on your enemies, that becomes good instead of evil. Ano po? Halimbawa sa ibang culture naman, if another culture believe it is God's will to behead heretics, ano, di ba merong mga pinupugutan ng mga ulo sa tinatawag nilang mga heretics, that becomes good instead of evil. Meron na po ba kayong narinig na merong mga simbahang nagtuturo na pwede silang pumatay para po sa Ebanghelyo? Kapag ang isang tao ay hindi naniniwala sa Ebanghelyo ay papatayin nila? Para sa kanila, yun ay tama. Sino ang nagpasya? Sila at hindi ang Panginoon, hindi ang salita ng Diyos. So everyone does what seems right in their own eyes. Di ba? Sabi ng lesson natin yan. Kahit po nung unang mga panahon sa bansang Israel, ginawa nilang, at tama ang mali. Ginawa nilang mali ang tama. Kaya nga po marami ngayon, many today have abandoned the biblical view that katulad po ng homosexuality is an abomination and adultery. No? Is sin. Kaya ang iba, nililegalize na po ang separation, legalize ang divorce. No? And they set aside God's word. At ito po ngayon pinag-uusapan ngayon na sinasabi po ng Pope, na ipinahintulot ng ikasal o gawin ng batas ang pagkakasal ng kaparehong kasarian, yung same-sex marriage, isa sa batas na. Kaya nga po titingnan natin, para sa kanila yun ang tama. But a biblical worldview affirms that it is God who issues commandments and decrees that define right and wrong, good and evil. Mga kaibigan at mga kapatid, that alone, yun pong ating tawag dito, memory text defines or summarize everything sa ating lesson. Pero gusto ko pa pong lumawig tayo ng kaunti. Ano po ba ang kahalagahan ng worldview? Bakit po ito pinag-uusapan? What is a worldview or a paradigm? Simpleng lang po, definition. Worldview, is a particular philosophy of life or conception of the world. Philosophy of life and conception of the world. Filosofiya mo, ano bang iyong filosofiya sa buhay? Ano bang pananaw mo sa buhay? That is worldview. Actually, sa online, meron po kayo, pag nag-google kayo, marami po kayong makikita dyan. Now, meron pong ibang katanungan, what assumption is made by a naturalistic paradigm or worldview of our origins? Ito po ay malaking debate at hanggang gayon mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay hindi pa po natatapos yung mga tinuturo ng mga naturalistic or mga atheists. Now, according to them, the assumption is that there was no divine intervention in the origin of the universe. Para sa kanila, tayo lang po ay sumibol na walang gumawa, walang divine intervention, walang Diyos na lumalang. From simple cell, in a matter of years, mahabang panahon, na-develop, it becomes a complex cell, umahon mula sa dagat, at pumunta sa kate, sa lupa, tapos ay naglakad, at pagkatapos ay lumabas, nag-evolve. Dati may buntot, tapos ay tumagal, nawala na ang buntot, at dati ay puno-puno ng balahibo, ngayon ay wala ng balahibo, tapos narito na, ito na ngayon. Ang atin daw pong kinaitnan. Now, tatanggapin po ba ninyo mga kaibigan at mga kapatid pag sinabing tayo nagmula sa unggoy? Ako hindi. Mukha lang, pero hindi. Now, this assumption says that there was no divine intervention in the origin of the universe. Everything happened according to natural process without the intervention of divine being. But take note, mga kapatid, this is an assumption. See? Assumption. It cannot be proved.
Hindi nila ito mapatunayan. They don't prove it. It is simply assumed. Ano ho? It is taken to be true as a starting point for the paradigm or model or origins they construct. In fact, modern times, ngayon, many scientists who believe in the naturalistic have tried to label supernaturalism as unscientific. Ano po ibig sabihin nun? Everything that cannot be proven in the laboratory is unscientific. Ibig sabihin, if the Bible does not conform to their set of philosophies, sa kanilang mga rules doon sa laboratory or sa test tube, that means the Word of God is unscientific. Kapag ka ang Diyos ay hindi mapuprove sa kanilang laboratory, God's existence is unscientific. Yan ang pinanghahawakan ng tinatawag nating modern naturalist ngayon, di ba? But they have never proved that there is no God or that He was not involved in the origin of the universe. They have only assumed it in their model. Kita nyo? Wala silang mga pruweba that God does not exist. Kaya nga po, napakahalaga na sa yung tinatawag nating biblical worldview about God's existence because it makes a difference. Why? Sabi sa atin, life is ultimately meaningless without God. Without God, we live without hope. Naalala ko lang, nabasa ko matagal ng panahon ng isang kwento. Isang kabataan ay nagmamalaki sapagkat siya daw po ay atheist. Ang sabi niya, I thank God because I came from a family of atheists. My grandfather is an atheist. My father is atheist. And I thank God I am also an atheist. See, even an atheist, they cannot prove na ang Diyos ay hindi nga nag-i-exist kasi mismo sila hindi nila may paliwanag. Why bakit sila naniniwala o bakit hindi nila may paliwanag itong mga naturally dito sa buong sanlibutan ito. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, if God exists, then we can know His love personally. Doon po sa mga tao na nakakakilala sa ating Panginoon, na nagkaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya, you can prove that God exists. Now, kaya nga po ay mapapatunayan natin yan tungkol sa last days events, the second coming of Jesus Christ, the two resurrections, para sa mabuti at masama, yung kautusan, nagpapatunay din po yan na that the Lord exists. Because alam naman po natin na ang buong sanlibutan ito ay umiinog sa tinatawag ng kautusan. So meron tinatawag ng mga natural laws. Kaya kung titingnan natin, lahat po ito ay umiinog sa mga kautusan. So we will know the existence of God by knowing the knowledge of sin, the law of God, that serve as a boundaries, the law of God as a mirror, and the law of liberty, the law of God that points our sin. At ang ating pinanghahawakan po na worldview about redemption, the biblical worldview sees sin as intruder on God's very good creation. Alam po natin na nung lalangin ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito at ang ating unang mga magulang sin was not a part of God's creation. It's a result of Adam's freedom of choice to rebel against our Creator. Kaya nga po ay part po ng curse na ito ay ang tao ay mahulog sa kasalanan at ang bunga nito ay kamatayan. Nang sabi sa atin ng banal na kasulatan, the wages of sin is death. Okay? Pero mga kaibigan at mga kapatid, para po sa tinatawag na naturalistic, ito daw po ay, ang kamatayan daw po ay bago pa lalangin ang tao, meron na long time ago. At sa mga naturalistic, ang kamatayan daw po ay kapasiyahan lamang ng mga group of tinatawag nating mga mas malalakas. Kaya it's something like
Yung kung sino ang malakas, yun ang magsusurvive. Ang mahihina, mamamatay. At para sa kanila, ang kamatayan, ay siyang katapusan ng lahat. At wala pong pagkabuhay na maguli. But what is the solution does the Bible offer to the sinners? Yes, ang sabi po sa atin, the Bible offers us the gospel. Christ died for our sins according to the scriptures. And He was buried and He rose again on the third day according to the scriptures. So kaya nga po ang ating Panginoon, ang ating manlalalang, nagkaloob ng kanyang buhay para sa atin nung tayo magkasala at siya namatay, at tayo tinubos. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ay atin pong naranasan. Okay? At yan po is nasabi sa mga talatang nariyan po sa ating screen. Okay, now, to sum up, so in contrast to the hopelessness of the naturalistic or evolutionary worldview, the biblical worldview offers answers to life's big philosophical questions. Ano po yun? Yung where did we come from? Where are we going? And what is our purpose? Now, alam po natin yan mga kaibigan at mga kapatid. We came from the hands of God. We are created by a loving God in His image. We are destined for eternity with our Lord. Amen? And our purpose is to glorify God and enjoy Him forever. So essential to the biblical worldview is that the destiny it offers come only through the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, kaibigan, kapatid, merong purpose tayo. Bakit tayo nilagay ng Panginoon sa lupang ito? At yun po ang kailangan nating masumpungan at kailangan nating gawin. At yun po ay ang magbigay kalulhatian sa Kanya. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pagsama at pamamatnubay sa aming pagbabalik-aral ng aming leksyon. Nawa nga po, Panginoon, ay patuloy naming masumpungan ang inyo pong layunin, bakit ninyo kami nilagay sa lupang ito, at pagkagayon, ito po'y aming maisagawa at makapagbigay kalulatian sa inyo. At ayon sa inyong banal na panukala, Panginoon, kapag kayo mahayag na sa mga lapap ng langit, kaming lahat ay uuwi sa tahanang inyong inihanda upang magkakasama-samang wala ng paghihiwalay kasama ng aming Panginoon Hesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, pagtugon sa aming dalangin, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po. God bless you.